Good day sir, tatalakayin ko ang tatlong mahalagang legal Latin maxims na madalas ginagamit sa batas. Ang mga Latin maxims na ito ay mga maikling kasabihan sa batas na nagbibigay ng gabay sa mga pagdesisyon ng mga hukom at abogado. Kahit maikli, malalim ang kahulugan nila at napakahalaga sa pag-unawa ng justice system. First is actus non facit reum nisi mensat rea, meaning the act does not make someone guilty unless the mind is guilty. Ang maxim na ito ay tumutukoy sa dalawang bagay na kailangan bago masabi na guilty ang isang tao. First is ang act o gawa. Second is ang mens rea o masamang intensyon. Sa madaling salita, hindi sapat na nagawa mo ang isang bagay, titingnan mo din ito kung sinasadya mo ito. Halimbawa, isang lalaki naglalakad sa grocery at may hawak siyang bote ng sabon. Nag-text siya sandali. Hindi niya namalayan na nasa labas na pala siya ng pinto at dala niya pa rin ang bote ng sabon. Makikita dito na hindi niya sinasadya. Honest mistake lang siya, kaya hindi siya agad pwedeng tawaging magnanakaw. Dito pumapasok ang maxim. Tinuturo nito na sa batas, kailangan may masamang loob bago sabihing may krimen. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ng korte ang intensyon, hindi lang ang aksyon. Number 2 is voluntary non fit injuria, meaning is no injury is done to someone who voluntarily accept the risk. Ang maxim na ito ay nagsasabi na kapag pumayag ka sa isang risk, hindi mo pwedeng isisi sa iba ang nangyaring masama na normal na bahagi ng risk na iyon. Halimbawa, sumali ka sa basketball tournament. Alam mong may possibility na may sprain or matapilok o matamaan ka ng siko. Kung nasaktan ka habang legal at fair naman ang laro, hindi mo pwedeng idemanda ang player na naka-aksidente sa iyo. Dahil pumasok ka sa activity na may alam na panganib, kaya natural na tanggap mo ang possible injuries. Pero may limit ito. Hindi ibig sabihin na kung pumayag ka wala ng liability. Kahit lumabis ang ginawa ng iba, kung halimbawa sinadya kang suntukin o saktan ng malala sa laro, hindi na-covered ng maxim dahil hindi ka pumapayag na intentional harm. Sa madaling salita, kung pinili mo ang isang activity na may risk, kasama mo ring tinanggap ang normal na panganib nito. Number 3 is obi jus ibi remedium, meaning where there is a right, there is a remedy. Ito ay isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa batas. Sinasabi nito na kapag may nilabag kang nakarapatan ng isang tao, may paraan ng batas para itama o ayusin o bigyan siya ng proteksyon. Hindi hinahayaan ng batas na may karapatang natatakpan ng walang solusyon. Kaya may mga korte, legal procedures at government agencies para tulungan ang biktima. Halimbawa, isang empleyado ang hindi binayaran ng tamang sahod ng employer. May karapatan siyang magreklamo sa DOL, mag-inspection, humingi ng back pay o danyos, o i-file ang case kung kinakailangan. Ang idea kung may rights ka, hindi ka pababayaan ng batas. Kaya ang maxim na ito ay magpapakita na ang batas ay hindi para pahirapan ng tao, kundi para protektahan siya kapag may nangyaring mali. Ang mga Latin maxims na ito ay nagbibigay ng gabayan sa hustisya at ipinapakita kung paano pinapahalagaan ng batas ang fairness, responsibility at karapatan ng bawat tao.